Bukod sa job fairs, hinikayat ngayon ng DOLE ang mga wala pang hanap buhay na magnegosyo. Ito ay isang paraan upang mapababa ang unemployment rate sa bansa. Para sa detalye, balita mo kami Julius Disamburon. Bukod sa paghahanap ng trabaho, hinihikayat ngayon ng Department of Labor and Employment ang bawat manggagawang Pilipino at maging ang mga walang trabaho na magnegosyo o lumahok sa livelihood program ng pamahalaan. Ayon kay Labor Region 4B Director Teodoro Del Son, maaari silang magbigay suporta sa ilang proposal, gamitan o kaya'y puhunan ng ating mga kababayan. Ang ginagawa natin programa ay yung self-employment. No? We are giving assistance or grants sa mga taong hindi makahanap ng trabaho. They can have their self-employment. Itong sinasabi natin na livelihood. Mag-inquire ko lang sila sa opisina kung ano ang gusto nilang gawin na trabaho. For example, yung ibang grupo gusto silang gagawa ng mga basket. Yung iba gusto nilang magpinta ng kakanin, gagawa na magpo-process. Bilang katibayan, 7 organisasyon na nakinabang sa DOLE Assisted Livelihood Program sa Mimaropa ang lumahok sa job fair kahapon sa gymnasium ng Divine Word College, lungsod ng Calapan. Ilan na dito ang Sanaka na kilala sa paggawa ng banana chips, Parik para sa produktong niyog, Mansalay Corporation para sa Anabo Fiber, Kasagpi, Barko para sa Virgin Coconut Oil, Maparba sa Nata de Coco at ang Oriental Mindoro Calamansi Producers Association. Layo ng pamahalaan mabigyang kabuhayan ng ating mga kababayan upang maiahon sila at mabigyan tustos ang kanilang pamilya. Para sa detalye ng self-employment program ng DOLE, tumawag lamang sa kanilang telepono 288-2080. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon. Sinusuri ngayon ng Department of Labor and Employment ang mga panukalang nasa ilalim ng DOLE DOST Convergence Program. Layo nitong palakasin ang pagbibigay ng livelihood program sa mga Pilipino. Nagbabalik si Julius Disamburon para sa detalye. Isang technopreneurship program ang pinagkasunduan ng Department of Labor and Employment at Department of Science and Technology. Sa pagsasanib puwersang ito ng dalawang kagawaran, isang convergence program ang kanilang gagawin na magpapalakas sa livelihood program ng mga manggagawa, mga overseas Philippine workers at mga nakaligtas sa hagupit na Yolanda noong 8 ng Nobyembre taong 2013. Ayon kay Labor and Employment Director Teodoro Del Son, tatagal ang programa ng 3 taon sa iba't ibang rehiyon gaya sa Mimaropa. Ito ay upang mabigyan ng kaalaman at kasanayan ng mga manggagawa sa pagpapatakbo ng livelihood project na nakabatay sa agham at teknolohiya. Kung for example they have the technology, counterparting technology, kami ho ang pwedeng bibili ng mga equipments na gagamitin nila, and we are actually eyeing for any kind of production where the raw materials are available at the locality. We are on the process of packaging the budget proposals. Dagdag pa ng opisyal na kanilang pinag-aaralan ng mga proposal mula sa iba't iba nitong karatig lalawigan. Kung maisasapinal na ang lahat ng requirements, umaasa si Director Del Son na makakapag-award na sila ng grant ngayong buwan. Actually, kapapaloob ko lang kanina sa mga provincial heads ko kung how far have they gone to the budget proposals, kasi ang budget proposal sa manggagaling doon sa mga probinsya at dadalhin dito sa region for evaluation and funding. At para matagumpay itong maisakatuparan, katuwang din nila dito ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Payo ng ahensya sa lahat na maaaring bisitahin ng Public Employment Service Office o PESO sa lahat ng munisipyo at lungsod para makakuha ng update sa mga susunod pang job openings at livelihood program. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.